Ano ang pakay ng Hamas? Bakit nila inaatake ang Israel? Kailangan mo tong malaman. Lahat ng dapat mong malaman sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa pagitan ng Israel at Hamas ay tatalakayin natin ng buong buo sa video na ito. Kaya naman tapusin mo ang video na ito para malaman mo ng pinakadetalyado ang punot dulo ng sigalot na ito sa tinuturing na banal na bansa, ang Israel. Ano ba ang Hamas? Ang Hamas ay itinatag noong 1987 ni Sheikh Ahmed Yassin, isang Palestinian refugee na naninirahan sa Gaza, at sa panahon ng unang intifada o pag-aalsa, nagkaroon ng malawakang protesta laban sa pagsakop ng Israel sa tatlong teritoryo na nais ng mga Palestinian na maging bahagi ng kanilang future na nasasakupan. At ito nga ang Gaza, ang West Bank at East Jerusalem. Ang Hamas ay ang Arab o Islamic Resistance Movement at ang grupong ito ay may kaugnayan sa isa sa pinakakilalang grupo ng Sunni Islam, ang Muslim Brotherhood na itinatag sa Egypt noong dekada 1920. Ang grupo ay nagpahayag ng layuning puksain ang Israel at sila'y responsable sa maraming suicide bombings at iba pang mabagsik na atake laban sa mga civilian at sundalo ng Israel. Ang US State Department ay itinuturing na teroristang grupo ang Hamas noong 1997. Kinikilala rin ito ng European Union at iba pang kanlurang bansa bilang isang organisasyong terorista. Ang Hamas ay nanalo sa mga election parliamentary noong 2006 at noong 2007 ay marahas nilang inagaw ang kontrol sa Gaza Strip mula sa kinikilalang internasyonal na Palestinian Authority. Ang Palestinian Authority na pinangungunahan ng karibal na kilusang Fatah ay nangangasiwa sa mga semi-autonomous na mga lugar ng West Bank na sinakop ng Israel. At dahil dito, ang Israel ay tumugon sa pag-angkin ng Hamas. Kaya naman gumawa sila ng mga blockage sa Gaza para makontrol ng Israel ang paggalaw ng mga tao at kalakal papasok at palabas ng teritoryo. At ang blockage na ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa ekonomiya ng Gaza. Kaya naman inaakusahan ng mga Palestinian ang Israel ng iba't ibang akusasyon. Ngayon, sino-sino ba ang mga pinuno ng Hamas? Sa mga nagdaang taon, tinanggap ng Hamas ang suporta mula sa mga bansang Arabo tulad ng Qatar at Turkey. Kamakailan lang, lumapit ito sa Iran at sa mga kaalyado nito. Si Sheikh Ahmed Yassin, ang tagapagtatag at espiritual na leader ng Hamas, isang lalaking naka-wheelchair dahil sa kanyang paralysis. Gumugol siya ng maraming taon sa mga bilangguan ng Israel at dito pinangasiwaan niya ang pagtatatag ng militar ng Hamas at nagsagawa sila ng suicide attack in 1993. Ang mga puwersa ng Israel ay nakatutok sa mga lider ng Hamas sa buong mga taon at noong 2004 dito na nga din namatay si Yassin. At si Khaled Mash'al, isang miyembro ng Hamas na nakaligtas sa isang naunang pagtatangkang pagpatay ng Israel, ay naging leader ng grupo pagkatapos ng pangyayari. Sina Yehia Sinwar sa Gaza at si Ismail Haniyeh na nagtatago ang kasalukuyang mga leader ng Hamas. Binago nila ang liderato ng grupo na nakatuon sa Iran at sa mga kaalyado nito, kasama na ang Hezbollah ng Lebanon. At mula noon, marami sa mga leader ng grupo ang naglipat ng tirahan sa Beirut. So ngayon, ano ba ang pakay ng Hamas? Ang Hamas ay laging gumagawa ng mga karahasan bilang paraan nila para palayain ang mga okupadong teritoryo ng mga Palestinian. At sinasabi nilang dapat nang puksain ng Israel. Sa mga nagdaang taon, isinagawa ng Hamas ang mga suicide bombing at nagpaputok ng libo-libong mas makapangyarihang rockets mula sa Gaza papuntang Israel. Itinatag rin nito ang isang network ng mga tunnel mula sa Gaza patungong Egypt upang mag-smuggle ng mga armas. Pati na rin ang mga tunnel na umaabot sa loob ng Israel para sa mga atake. Ito na ang ikalimang pinakamalaking labanan sa pagitan ng Israel at Hamas mula noong 2008, kung saan ang mahigit 2 milyong residente ng Gaza na mga Palestinian ang lubos na apektado sa mga pagkamatay at pagkasira. Sa mga nagdaang taon, mas nakatuon ang pansin ng Hamas sa pamamahala ng Gaza kaysa sa pagsalakay sa Israel. At ngayon, bakit inatake ng Hamas ang Israel ngayon? Ayon sa mga opisyal ng Hamas, nag-ugat ang pag-atake sa matagal ng hidwaan, kasama na ang alitan ukol sa sensitive na Al-Aqsa Mosque na sagrado sa parehong mga Muslim at mga Hudyo. Ang magkasalungat ng mga hinaing hinggil sa lugar na tinatawag na Temple Mount ng mga Hudyo ay naging sanhi ng karahasan dati.
kabilang na ang madugong 11 araw na digmaan noong 2021 sa pagitan ng Israel at Hamas. Sa mga nakaraang taon, mas maraming relihiyosong nasyonalista ng Israel tulad ni Itamar Ben-Gvir, ang kalihim ng pambansang seguridad, ay mas madalas na binibisita ang lugar na ito. At noong nakaraang linggo, sa panahon ng Jewish Harvest Festival na Sukkot, daan-daang ultra-Orthodox Jews at mga Israeli activist ang bumisita sa lugar at dito nagsalita ang Hamas at inakusahan nila na ang mga Hudyo ay nagdarasal doon ng labag sa kasunduan na the Status Quo Agreement. Binanggit din ng Hamas ang pagdami ng mga settlement ng mga Hudyo at ito'y itinuturing din ng international community na illegal. Kaya ito sinasabi ng Hamas ay dahil gusto talaga nilang kamkamin ang buong teritoryo. At ganun pa man, dahil sa pagkainis ng Hamas at dahil din hindi inaalis ng Israel sa Gaza ang blockage at sabayan pa ito ng pinaghihigpitan nila ang mga bilanggong Palestinian sa Israel, ay napuno na sila at ito na ang nagudyok sa kanila para mag-atake. Samantala, ang mga kalapit bansang Arabo na matagal nang tumututol sa pagkakaroon ng Israel simula noong 1948 ay nakipagkasundo na sa Israel na magkaroon na sila ng peace deals. At sa ilalim ng dating Pangulo Donald Trump, pumirma ang United Arab Emirates, Bahrain at Morocco sa mga kasunduang pangkapayapaan sa Israel. Ayon kay Secretary of State Antony Blinken, maaaring ang mga atake ng Hamas ay bahagi ng pagnanais nilang wasakin ang pinakamalalim na bahagi ng Estados Unidos. O ito yung diplomasyang pinagitnaan ng Amerika sa Israel at UAE. At oo, tama ka nang iniisip, ang Iran ang tinuturong tiga-suporta ng Hamas sa maraming bagay. So ngayon kung merong mga Hamas, ano naman ang mga Palestine? Hanggang 1948, karaniwang tinutukoy ang Palestine bilang rehiyong matatagpuan sa pagitan ng dagat gitnang silangan at ilog Jordan. Ang mga Arab na naninirahan sa teritoryong ito ay tinatawag na mga Palestino mula noong ika-20th century. At matapos matalo ang Ottoman Empire sa World War I, kinuha ng Britanya ang kontrol sa lugar. At ang lupaing ito ay tinirahan ng 1% ng mga Hudyo at karamihan ay mga Arab na. At karamihan din ng lupaing ito ay tinutukoy na ngayong estado na ng Israel. Pero bakit? Ito ay dahil noong 1947, matapos ang mahigit 2 dekada ng pamumuno ng Britanya, inihayag ng United Nations ang isang plano upang hatiin ang Palestine sa 2 bahagi, isang independent state ng mga Hudyo at isa ding independent state para naman sa mga Arabo. At ang lungsod ng Jerusalem ay inaangkin ng mga Hudyo at Palestino para gawin nilang kapital, pero sa huli ginawa itong world territory na may espesyal na status. At ngayon dumako naman tayo sa ano ang nag-udyok sa alitan ng Israel at Palestino? Tinanggap ng mga lider ng mga Hudyo ang plano para sa 2 estado, ngunit maraming Palestino ang tumutol kaya hindi ito na-implement. Sabi ng mga Palestine, lumaban kami sa Britanya ng maraming dekada kaya hindi kami papayag. Noon kasi iniwan na ng Britanya ang Palestine noong 1948 at sinabi nila na ang Israel ay isa ng independent state. At tumutol dito ang mga Palestino kaya naman nagtungo sa Israel, ang mga kalapit na bansa ng mga Arab upang pigilin ang pagkakabuo ng Estado ng Israel at dahil dito nagkaroon ng Arab-Israeli War noong 1948. At paglipas ng 1 taon natapos ang digmaan at ang resulta naging kontrolado na ng Israel ang karamihan ng teritoryo na dating bahagi ng British Mandate, kasama na ang malaking bahagi ng Jerusalem at dito kinuha ng Jordan ang kontrol sa West Bank at inokupa naman ng Egypt ang Gaza. Ayon sa UN, mahigit kalahati ng populasyon ng Palestinian Arab ang tumakas o pinalayas. At dahil walang kasunduan, nagpatuloy ang mga digmaan at alitan. Noong 1967, sa tinatawag na Six-Day War, kinuha ng Israel ang Gaza Strip at Sinai Peninsula mula sa Egypt at kinuha rin nila ang Golan Heights mula sa Syria at ang West Bank at East Jerusalem mula sa Jordan. At dito sinabi ng Israel na ibabalik namin ang mga teritoryo pero dapat kilalanin ng Arabs ang karapatan ng Israel. At pag pumayag sila ay sisiguraduhin nilang wala nang magaganap na mga atake sa hinaharap. Ngunit hindi tinanggap ng mga lider ng mga Arab ang alok nila, ngunit sa huli nakipag-usap ang Egypt para ibalik sa kanila ang Sinai Peninsula sa pamamagitan ng buong diplomasya sa Israel.
At ngayon, habang patuloy na pinangangasiwaan ng Israel ang mga sinakop nilang teritoryo, ay sila'y namuno sa milyon-milyong Palestino at ito'y nagdulot ng mga matagal na alitan at karahasan. At dito ang pangunahing liderato ng mga Palestino ay nagsasabing nais nila ng isang kasunduan para sa kapayapaan na may kasamang isang two-state solution, pero patuloy pa ring nagpapatayo ng mga settlement ang mga Hudyo sa mga nasakop nilang lupa. At ngayon tumalon naman tayo sa isa pang paksa. Ano ang Iron Dome system ng Israel at paano ito gumagana? Ang Iron Dome ay bahagi ng multi-layered aerial defense system ng Israel. Ito'y isang sistema na kayang humabol ng mga rocket mula sa maikli hanggang sa mga long-range missile sa labas ng atmosphere. Gumagamit ang Iron Dome ng radar, advanced tracking technology at anti-missile batteries upang sundan ang takbo ng isang paparating na rocket o mortar at alamin kung ito ay patungo sa isang malalaking puok na may mataas na populasyon. Kung ang isang urban place ay nanganganib, pinapaputok nila ang mga interceptor para sumabog sa hangin ang papalapit na missile. At ang mga proyektil naman na hindi nagdadala ng panganib ay pinapabayaan na lang bumagsak sa mga bakanteng bukirin. Ang system ay nakatutok sa mga short-range rocket na may range mula 2 miles hanggang 45 miles. Ang bawat interceptor ay nagkakahalaga ng hanggang $100,000 at ipinag-upgrade ito noong 2021 upang malabanan ang karagdagang mga banta mula sa ere. Nilikha ng Rafael Advanced Defense Systems ng Israel ang Iron Dome at ito ay nakatulong pabagsakin ang libu-libong mga paparating na proyektil mula sa Gaza Strip mula nung ito ay inilunsad isang dekada na ang nakararaan. At ayon sa ulat ng Congressional Research Service noong Marso 2023, ang Estados Unidos ay naglaan ng halos $3 bilyong upang tumulong sa Israel sa pambayad ng mga battery, interceptor, gastos sa produksyon at maintenance. At ngayon ang pinakamahalagang tanong, bakit inakala ng Israel na sinurpresa sila ng atake ng Hamas? Sabi kasi ng Israel na hindi sila nakapaghanda sa biglaang salakay ng Hamas, kung saan dito nagawa ng butasin ng Hamas ang mga border barriers ng Israel at nagresulta ito para makapasok ang maraming mandirigma sa loob ng Israel at makapatay sila ng napakadaming tao. Sa loob ng mga dekada, ang mga intelligence agency ng Israel ay itinuturing na hindi kayang tumbasan dahil sa sunod-sunod na tagumpay nito. Nakampante sila. Pero dito nagulantang talaga ang Israel dahil tinaon pa ng Hamas na sumalakay ng Jewish holiday at 4 na araw pagkatapos, patuloy na nakikipaglaban ang mga mandirigma ng Hamas sa mga puwersa ng Israel sa loob ng teritoryo ng Israel at nasa kamay na ng Hamas ang daan-daang mga Israeli. Isa lang ang ibig sabihin nito, mas lalo pang titindi ang digmaan na ito.